hihintayin ng PNP ang kaso nila. Ewan ko saan napulot ng mga DDS at ni BP Sara yung sinasabi niyang kidnapping daw po kay Zulaika. Pangharapin ng Philippine National Police ang kasong isasampa ng kapo ni Vice President Sara Duterte laban sa kanila. Ayon kay PNP Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III. Si Torre na naman mga kababayan, dadami. Malamang dadami ang star nitong si General Torre, mga bossing. Ano? Una, 1 star lang. Kung di ako nagkakamali, correct nyo lang po ako. Nung nahuli si Kibuloy, dagdag ng star. Ano? Tapos, pag si Presidente Duterte na po, mga kababayan, pangatlong star. Hindi, si Harry Roque muna, pangatlong star. Pag si Presidente Duterte na po, pang-4 na star. Sabi ni Edgardo Pangilinan, fake news! Oy! Close ba, Tunying, kay BBM? Ay tingnan natin mamaya yan, mga bossing. Ano? Ito naman po analisasyon po natin, pag-aanalisa po natin doon sa mga nangyayari, mga kababayan, sa galaw ng politika. No? Tuloy natin. Karapatan ng bawat individual na magsampa ng kaso, kaya kanila itong iginagalang. Handaan niya nila itong sagutin kapag naisapa na ang kaso. O ba yung sinasabi kasi nilang yung sinasabi nila na kesyo daw mga kababayan, kidnapping daw po yung ginagawa ng PNP. Nagsusuka-suka si Zulaika Lopez doon sa loob ng detention cell. Di ho ba? Nakapiit siya doon hanggang Monday sana. Na sana 5 araw lang. Umarte-arte ho mga kababayan. Medyo pasuka-suka daw ho mga bossing. Kaya ang ginawa, sige, papadala kami ng doktor sa veterans, ng ambulansya, gano'n. Hindi pa po din nila sinakay doon. Isinakay pa din po nila doon sa pribado, doon sa nirentahan nilang ambulansya. Mga kababayan, ano yung mga sinasabi nitong mga to na kinidnap ng PNP? Para sa kanila nga yung pagdating ng PNP doon, para doon sa kaartehan. Sinasakyan na nga lang yung kaartehan na medyo pasuka-suka. No? Ang tanong, after 10 days kaya palalabasin na? Malamang palabasin na kasi maximum na yun no? Nagtagumpay sila doon. Pero hindi po ibig sabihin mga kababayan na hindi na po na-detain sa detention cell si Zulaika. Ibig sabihin tapos na. Hindi ho hihinto ang Congress niyan. Lalo na po mga kababayan, ang Quadcom at ang Congress ay nakikita ang suporta galing sa mamamayang Pilipino. Nakikita nila na talagang ang mamamayang Pilipino gustong-gusto na malaman kung saan napunta yung budget doon sa confidential funds, mga kababayan. Paano hihinto yung Congress dyan? Dyan nyo na din isipin. Paano makikinig yung Congress sa Pangulo? Ang Pangulo doon sa ipinakita ni Tunying, nakikiusap lang naman. Nakikiusap lang naman dahil hindi daw importante si BP Sara. Mamaya na yan! Mamaya na yan. Tuloy muna natin yan. Pasabikin muna natin yung mga DDS dyan. Tuloy. Well, that is always the right of anybody to file the case against, especially the police, kung feel nila na na-agree sila. We will welcome that and we will wait for the case to be filed before we make our statement and make the appropriate answer kung saan forum nila dalhin ang kaso ito. Yan daw, Inday Sara Duterte. Hinihintay daw po ang inyong pagkakaso ng PNP. Ready po sila. Kitang-kita naman po mga kababayan. Lahat ng kasagutan, lahat ng kaartihan lang ho nila. Panay po sila kasi nungalingan doon sa mga nangyari, doon sa Congress, no? Habang nakadetine sila. Bakit po ililipat si Zulaika, mga bossing? Doon sa Women's Correctional kasi ang Vice Presidente inilagay sa alanganin ang seguridad ng Congress. Ang facility ng Congress. Yun po ang dahilan. Sige, ayaw niyong umalis dyan, ha? Dahil pinagmamalaki nyo, Vice Presidente kayo, ha? Kaya ayaw niyong umalis. Ililipat namin si Zulaika para naman mawala ang dyan, ang tensyon dyan sa Congress. Yun ang dahilan, mga kababayan.
At doon na din po nagsimula, mga bossing, yung pag-arte na kesyo daw po masusuka-suka si Zulaika. Ano ho? O eto mga kababayan dito, ewan ko, ang hirap ng paniwalaan nitong si Panelo. Yung susunod ho nating topic mga kababayan, si Panelo, no? Sabi ni Someday, baka buntis kaya nagsusuka si Zulaika. Ang hindi ko nga, isa sa iniisip ko kung bakit kaya pinatay nito yung ilaw, no? Ba't kaya pinatay nila yung ilaw doon sa loob? Oh. Meron naman daw kuryente. Nasa kanila naman daw po yung switch. Mga boss, baka it's time for them na mag-usap lang naman kayo. Mas masarap mag-usap, no? Mas masarap mag-usap ng patay ang ilaw. Medyo solemn po yun, mga kababayan. Di ba? Ewan ko, meron lumalabas. Kung ano-ano yung mga lumalabas. may nagkikis. Hindi ko sigurado kung totoo yun. Nagkikis. Pero sabi ni Montulfo, nirektahan niya yan, mga kababayan, ha? Nirektahan ni Montulfo yan, magjowa daw po. Dahil, kumbaga, ang vice-presidente daw ho, mga kababayan, pwede sa babae, pwede daw po sa lalaki. Yun po ay ayon kay Montulfo. Naging viral po yung ano na yun, post ni Montulfo, mga kababayan. Sabi ni Sean, Lorinaria, Boss Mark, watch mo si Atty. Claire ngayon po. Yung ombudsman pala, si Duterte nagtalaga, kaya pala nagmamatigas sip yun. Opo, no? Napanood ko yung balita na yun. Anyway, mga bossing, pumunta tayo muna kay Panelo bago tayo dumating doon sa impeachment, no? Eto po. At sila, alam mo, pingin maniwala ka. Dito po, sinasabi ni Panelo, Panelo 1, mga kababayan, kumbaga hindi daw hinihimok ng dating presidente yung mga militar. Hindi daw inaaya ng dating presidente yung mga militar, mga bossing. Pero wag ka, ang Pangulo. Ano sabi ng Pangulo doon? Hindi yan kudita, hindi yan ano. Basta sabi ng militar eh. You are oppressing people. Diyan pa lang no? May pag-udyok na sa mga militar. May pagkutya na. Pag hindi kayo sumama sa amin, ano daw po? Ano na lang kayo, maglinis na lang kayo ng beng-beng ninyo diyan sa palayan. Si Presidente nga ang pumipigil sa military. Ayaw niya ng coup. Ang dami. Totoo ba yun, mga kababayan? Totoo ba yun, sinasabi ni Panelo? Si Presidente nga yung pumipigil sa coup sa kudita Ayaw niya ng mga dumadanak ang dugo. Wow! Kaya pala, nung panahon ng dating Pangulo,